Magandang tanghali po. Ganun talaga mag-start tayo. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang Completos Recados at kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vian Dacles. Yan, gaganda ng mga mukha. Hindi katulad ko yan. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, ngayong araw na ito, makakasama natin si Atty. Pogi. Yeah. Si Atty. Mark. Atty., magandang tanghali. Yes, magandang hapon. Kumusta, Atty.? Okay na ba din? No. Ganun pa rin. Palaging happy. Mga gwapo't maganda pa rin. rito. Yes. Hoy! Mga gwapo't maganda kami rito. Lumayas ka rito. Baka mahawakan mo kami. Ay, sir, bababa. Ayan. Yan. Yan. Hawak lang na maigi, ha? Oh, hawak lang. Hawak lang. Kapit lang. Meron kami kasama dito sa studio na well, sabi ng nanay niya, pogi siya. Hindi. Ang unang-una naman talagang naniniwala na gwapo ka. Unang-una, ikaw. Diba? Ay, hindi. Una yata nanay eh. Nanay muna, no? Yes, Papa. Nanay muna. Tapos? Hindi, sabihin ko sana, huwag kayo hiwalay sa huwag kang hiwalay sa nanay mo dahil nila nga naniniwala. Di ba? Kasi siya may duda na rin siya. Talaga ba? Siyempre, pag-uusapan po natin ngayong araw na to, isa na namang batas ang pag-uusapan natin at alam ko na iba dyan ay makaka-relate. Yes. Aminin. Maganda po ang pag-uusapan natin. Ano ang ating pag-uusapan? Panoorin po natin to. Karapatan, mga pangangailangan, identity. Lahat tayo, anumang estado sa buhay, anuman ang edad, ay pantay-pantay na binigyan ng mga pribilehiyong tulad ng mga ito bilang mamamayan ng bansang Pilipinas, bilang Filipino, bilang tao. All is fair and born equal, wika nga. May mga batang lumaki sa kanlungan ng dagat. May mga batang nabuhay sa hiling ng araw. May sinilang sa tahanan ng dalitan. O minulat at hinubog ng lansangan marahas. Lahat dapat ay nakatatanggap ng pare-parehong pagkilala mula sa pamilya at sa lipunan. Lahat dapat ay mayroong pantay-pantay na karapatan. Lahat dapat ay patas. May mga batang kinanili ng yaman na tuwa. Sama tayong napangarap, ipinako ang bukas. May iniluwal sa luwalhati ng taganing. Ngunit paano ang mga anak na hindi lubos ang kanilang pagkakakilanlan? Paano kung pinagkaitan sila ng mga karapatang sana ay natatamasa at ini-enjoy nila? Paano kung sila mismo ay ipinagtatabuyan o hindi kinikilala? May pagkakaiba ba? O dapat bang magkaiba pa ang pagkilala sa kanila ng mapanghusgang lipunan? Baklasin ang bago sa pagitan ng mga bata. Legitimate and illegitimate child. Ngayong araw, aalamin natin ang saklaw ng batas para dito. Ano ang mga karapatang dapat ay napoprotektahan at inaalagaan ng batas? Ano ang mga maaaring ipaglaban ng mga anak sa labas? Baklasin ang bago sa pagitan ng mga bata. Hoy! Pag-uusapan po natin ngayon ay legitimate or illegitimate child. Alam mo, ito yung mga tinatawag na pasong-paso ng mga plot sa mga pelikula at saka sa di ba? Sa mga teleserye. Pero patok na patok pa rin. Oh, yes, yes. Di ba? Pabenta pa rin. Siguro kaya niya inaapian dahil hindi yan ang tunay niyang anak. Oh, yes. Anak sa labas. Anak sa labas, di ba? O kaya yung Yung mga karapatan ako ang tunay mong ama. Yung mga bagay niya, di ba? Ang ina mo, ang tunay mong nanay ay siya, pero ang tunay mong ama
ako. Oh, gano'n. Paano ba nangyari yun? Yun, doon natatakbo yung story. Ayan, oh. Oh, yes. May backstory na, ganyan. Oo, kanya-kanyang ano na. Tapos, bandang huli, malalaman mo na may kapatid ka pala. Sa labas din, Anak sa labas. Kadalasan, pagka pinag-usapan yung anak sa labas at saka anak sa loob, kadalasan may kasamang mana yan. Oo, exactly. Kanino mapupunta? Paano Parang pera-pera lang hatian? yan. Pera-pera lang yata pag-uusapan natin yan. Di ba? Pero, may nabanggit ako sa pera-pera lang yan episode. Di ba, attorney? Di ba nasa batas, kung ano yung naiwan sa'yo ng magulang mo, dapat makuha mo yun. Ang tawag doon, inheritance. Yun, Inheritance, But yes. depende kasi ang inheritance right ng isang legitimate child at saka yung illegitimate child. Iba yun. Pero sa legitimate, talagang diretso yun. Dahil ayon sa batas, kukunin mo yun, di ba? Actually, ang batas natin about inheritance, we adopted the concept of legitimes ng Spain. Ang concept ng legitimes, it means half of your property naka-reserve na yan sa compulsory heirs mo. So, you have no right na ipamigay mo yan. Unlike sa America or sa England, kahit sino pwede mong pabigyan, basta tao. Basta tao. Kasi may na-news kasi na aso binigyan. Oo. Okay? Basta tao, kahit lahat Lahat ng... kung mukha aso. Okay lang, basta tao. Basta bottom line, tao pa rin siya. Basta tao. Yun ang kailangan. Naitanong, kayo naman ano lang, naitanong ko lang, paano, di ba, nabanggit mo yung aso, attorney? Oh, yes, yes. Pero may mga tao mukhang aso. Walang problema, basta tao pa rin. Basta bottom line, tao siya. Yun. Importante tao siya. Pero pag attorney, kunyari, yan, anak niya na mukhang aso. Tapos hindi niya tinanggap. Kasi batas, di ba? Batas yon na ibibigay mo yung ipapamana mo. Pag tinanggihan niya, against the law ba yun? Pag tinanggihan niya. Tinanggihan niya. Wala namang nangyayaring ganun. Kailangan. Wala namang nangyayari. Pero, Bihira yan. bihira. Kasi may Actually, proof wala. Kasi, kailangan natin i-prove na siya yung anak. Oo. Pag May- napatunayan, tapos tinanggihan niya, ano mangyayari sa kanya? may violation. Oh, yan. see, may violation of law eh. Actually, may abuse, right? Child abuse. Oo. May tinatawag na violation against child's right. In fact, if you fail to give a support, economic abuse yan. That's already a criminal liability. Dati kasi, failure to give support is only a civil liability. Ngayon kasi, criminal liability na if you fail to give support to your child. Paano kung, siyempre, pagdududahan mo lang naman yan na hindi niya anak, kunyari, kasing gwapo mo, attorney, yeah, di ba? Tapos ganyan yung anak mo. Siyempre, Siya talagang ba talaga anak mo? Parang gano'n. pagdududahan mo talaga yan, yes, di ba? yan. Eh yun naman, hindi naman kailangan ng maalalimang investigasyon. Mata pa lang, masasabi mo na, Siya ba talaga? pero may pangit na lahi si attorney. Ang fatherhood is different from motherhood. Kasi ang motherhood kasi is a matter of fact yan. It means, pag nasa tiyan mo yan, there's an absolute presumption na anak mo talaga Correct. yan. Kasi nasa tiyan mo yan eh. Yung tatay? But sa tatay kasi, is a matter lang sa pagtitiwala mo sa iyong asawa. Dati. But because ngayon, meron tayong advanced na yung biological and scientific experiment, we can already prove through science na anak mo talaga yan, through DNA. Through DNA. Dati kasi, 1930s, 1940s, wala pa yon. Tiwala lang talaga. Tiwala. Tiwala. Pero kung ganyan yung lang. anak mo, siyempre nakakawala ng tiwala. Magtitiwala. Di ba nakakawala ng tiwala? O sige, puntahan na natin. Attorney, ano yung legitimate at saka illegitimate child? Okay. Ang legitimate child, yung child born or conceived Okay. Born or during conceived. marriage ng parents. During marriage. During So, marriage. it means Dalawang conceived or born. It Okay. means pwedeng buntis ang asawa mo, then nagpakasal kayo, then nanganak siya, kasal na kayo. Legitimate pa rin yan. Ulit-ulit, attorney. Conceived. Maraming hindi na nakarinig doon. Okay. Gusto ko marinig nila yun. Yes, yes. Conceived, Conceived or born. born. Conceived It means, Okay. born. pwedeng na-conceive siya, wala pang kasal, Wala pang pero kasal. nung na-born siya, kasal na. So, Or- pag wala kasal, live-in. Live-in. Sabihin na Yes. natin, Isa. live-in. Pagka Or, live-in, girlfriend lang. Nabuntis mo yung girlfriend mo, correct. tapos pinakasalan mo. So, nung pinanganak yung bata, kasal na kayo. Okay. Legitimate yan. Or, automatic ba yun? Yes, attorney? automatic yan. Or, conceive siya nung kasal na kayo, at saka nanganak siya, kasal din kayo. So so hindi pala totoo yung kapag kunyari girlfriend ko tapos naanakan ko siya tapos nagpakasal kami tapos merong mga kwento no na kailangan ampunin ko yung bata eh. Iba yon. Kasi na-conceive lang, it means nasa tiyan pa. Oo. Iba yung napanganak na, yung iba yun. okay. Iba yun. Kasi Adopt. sa legitimation kasi, yung legitimate child, dalawang klase. Okay. Actually, tatlong klase. Yung isa, pinanganak, na-conceive and na-born siya, kasal na kayo. Mag-asawa. Oo. Yung isa naman,
nabuo siya, Nabuo. wala pang kasal, Oo. pero nung pinanganak, kasal na kayo. Ah. Pero pag pinanganak siya, nang hindi Nang pa hindi kami pa kasal, Ang illegitimate pa siya. Pero nung pinakasalan nyo, legitimated ang tawag doon. Legitimated Legitimated. child. pero may papel ba dapat yon? Of course, hindi automatic yan. Kailangan pa rin ng Ipaprocess tinatawag yun. na affidavit of acknowledgement, affidavit of legitimation, i-attach mo yung marriage certificate, ipa-registered mo sa local civil registrar. Hindi ba yun yung pirma-pirma lang, attorney? Oh, yun. Yung sa likod? Yun. Acknowledgement na rin yun. Okay. Acknowledgement. Pero kung pag walang marriage certificate, contract, Illegitimate ang bata. Ay, ganun. Illegitimate. naku, Kahit sa kailangan inyo yun. malaman nyo yun. Illegitimate. Oo. Then may pangatlo pang klaseng legitimate child. Okay. Ito ang tinatawag na child born as a result of artificial insemination. Artificial insemination. It means Okay. Injections. ang bata pinanganak sa tiyan ng nanay pero through the use of medical science. Okay, pwedeng sperm ng tatay, pwedeng sperm ng donor. Okay. Okay. So it means kailangan pag donor, it means ibang lalaki. Oo. Pero kailangan through artificial insemination. Hindi pwedeng natural kasi pag natural, adultery na 'yan. Di ba? Oh, pero yung artificial insemination, kailangan must be in writing. It must be signed before the birth ng bata. And pangatlo, kailangan yung document na yan ipa-registered sa local civil registrar. Yun ang Para tawag ng ma-acknowledge. pag ganon, ang tawag ng sa bata, legitimate child. Legitimate na. Legitimate siya. So it means kahit na hindi anak ng tatay, basta through artificial insemination, then may pirmahan. Yung donor, hindi yung tatay. Oh, yes, Kasi yung yung donor galing sa labas. Oh, iba- Sabihin iba natin, lalaki. barkada nila, Oh, nakausap. oh, ganon. yes. But through artificial insemination. Through artificial Hindi insemination. pwede natural. Kasi Oo. pag natural, nangangaliwa na yung asawa niya. Di ba? Kailangan through So, syempre, science. pagka dinamanda mo, sino didemanda mo doon? Karayom. Oo. So, pag ganon, ang tawag sa bata, legitimate. Iba kasi ang illegitimate. Kasi pag illegitimate, those conceived and born, hindi or, conceived and born outside of a valid marriage. Okay? But may okay. exception yan. Kasi those conceived and born outside of a valid marriage, except pag na-conceive or born ang bata before the judgment of nullity of marriage on the ground of psychological incapacity. Kasi pag psychological incapacity, assuming pinanganak yung bata, wala pang desisyon ng annulment on the ground of psychological Sa ibang, sa ibang babae. Oo. Same parents. Okay. Same parents. Okay. Before sila but after pinanganak, nag-file ng annulment. Okay. On the ground of psychological incapacity, Okay. ang bata legitimate. Exception yan. Hindi Pero- wala pang desisyon yung korte. Yes, wala pang desisyon. It means subsequently ang kasal niyo naging void. Okay? Oo. Pag psychological incapacity. Pero pag bigamous marriage, ang bata maging illegitimate. Okay. Maging illegitimate. Okay. So very very technical yung legitimate Oo and nga illegitimate child. Hindi siya a very simple thing. Okay? May pang tinatawag na legitimated. And we have to prove kung kailan natin i-prove na anak mo talaga yan or ikaw anak ka ng mayaman. Paano mo i-prove na ikaw yung anak ni sino yun? Janet Tupoles, for example. So you have to prove it. Kailan? Paano? So may mga requirements sa batas about that. Dapat pala, alam mo yung kwento. Oh, yes. Lalo na pag Yung kami background. pinaglalabang ka. For example, tatay ka, hindi mo naman anak yan. Kasi, for example, gwapo ka, yung ano ba itong pangit Hindi, naman? kunyari, kunyari, Oh. Ayan siya. Oo. Hindi ako focus kunyari, eh. Ayun nawala na, Oo. attorney. Assuming gwapo ka. Oo. Tapos yung lumabas, sing pangit ng aso mo. O gano'n. For example lang. Si ano? Oh. So, may mga requirements ang batas. Okay? Pwede mo i-question. Ang tawag doon, how to impugn the legitimacy of the child. Tatlong klase. Okay. Paano? First, physically incapable. Kasi, pag mag-asawa kasi, may presumption na ang bata anak ng parents, Okay. ng tatay, Oo. at saka ng nanay. Okay? Ng mag-asawa. Presumption ng batas yan. Nagsasama. Oh, yes. sila. Mag-asawa. Pero ikaw, tatay ka, gwapo ka, yung anak nyo mukhang aso. For example, you have to question it. For example, physically incapable na mag-have sexual intercourse. Kasi ikaw, you're working sa Japan, yung asawa mo na dito sa Pilipinas, you're on OFW. Oo. O paano yan? Hindi Oo. na pwede Paano through nabuo? Skype. Oo. Hindi naman mabuo through Skype. di Yes. ba? Oo, kaya Oo. nga. Saka na find out mo na ang karibal mo yung aso. Oo. For
First requirement yan. Oh. Pangalawa, pwede mo i-question through biological or scientific experiment. That's with DNA. DNA yon. Yun ang pangalawa. Except sa DNA, through artificial insemination. Kahit na negative, kasi of course, donor lang yun eh. So of course, hindi talaga ikaw yung tatay. But through artificial insemination, pwedeng sabihin natin na legitimate. Pero dapat yung mga requirements ng batas na comply. Pero kung in writing, before the birth, and it must be registered to the local civil registrar. And yung pangatlong instance, yung artificial insemination, pero yung permahan, mali. Through force, through intimidation, through violence, pinipilit nilang permahan ka sa document na yan, ang bata is an illegitimate child. Yun yan. So you have to compare kasi ang legitimate and illegitimate child, importante yan with respect to the rights ng bata. Kasi may right to use the surname, right about the property, inheritance, yun ang mga requirements. That's why we should know what kind of child you are. You may be a legitimate child, you may be an illegitimate child, legitimated, adopted. All those are kinds ng isang bata sa batas. Okay. Yun yan. Yung karapatan ba ng illegitimate ay pantay sa adopted? Ang adopted child, same right ng isang legitimate child. Legitimate. Yung illegitimate, Iba. Iba yun. Ito yung Okay. pinagalitan talaga. sa totoo lang, attorney, ang alam namin, yung illegitimate saka legitimate, ano na eh, pantay na eh. Pantay na. Hindi. Hindi pa Okay. rin. Hindi. Anak mo yan, biologically, but in law, iba ang right. For example, ano ba ang karapatan ng isang legitimate child? For example, Yes. number one, if you are a legitimate child, you have the right to use the surname of your father and mother. Okay, It means, may middle initial ka, middle name, yung middle name mo, yung apelido ng iyong Nanay. nanay. Sir, yes. Yung surname mo, yung apelido ng iyong Tatay, tatay. correct. Yun ang sa surname. Okay. Legitimate. Legitimate ito. Legitimate to ha? Pangalawa, support. You have the right to be supported. 3, you have the right over the legitimes. Yun ang tinatawag na inheritance. You are a compulsory heir, so may right ka over the legitimes ng iyong property, ng iyong tatay o nanay. Yes. Yung legitime, it means reserve yan. Kahit ikaw yung own the property, you have no right, ipamigay mo yan. Kalahati ng property mo. Reserve yan sa batas. Sa iyong mga compulsory heirs. Okay? Yun ang tinatawag na legitimate. Okay. Legitimate, same right ng isang legitimated, Oo. same right ng isang adopted. Adopted. So, yun ang tatlo. So, parang pantay-pantay yan. Pantay-pantay. Okay, Pero, illegitimate tayo. Pag illegitimate, iba. First, ang isang illegitimate child, not necessarily illegitimate child, anak sa labas. Pwede naman magsasama kayo, tapos wala kayong kasal. Ang bata is an illegitimate child. Okay, Not okay. necessarily anak sa labas. Oo. Pwedeng anak sa labas kasi may mag-asawa kayo, tapos si lalaki may ibang asawa sa kabit, may anak sa kabit. Yun ang anak sa labas. But not necessarily not necessarily illegitimate child ka, anak na sa labas. Oo. Hindi ganon. Okay. Pag illegitimate child ka, anong mga karapatan mo? You are under the custody, parental authority of your mother. It means, ang gagamitin mong apelido sa nanay Sa mo. nanay. Ay, but, may bagong batas ngayon. However, very clear na batas na, however, he may use the surname of the father. May, hindi shall. Okay, It he may. means choice So- ng bata at choice ng mother. Choice Okay ng lang. bata at saka choice ng mother. Oh, of course, ang bata pa yan eh. So it means choice ng mother. Choice ng mother. He may use the surname of the father provided that the father acknowledges him or her as a Okay. child. Eh kung nasa legal na edad yung bata, ayoko na. Pwede nga daw. Wala Pwede problema. rin. Pwede ganun. Pwede Wala i-change. kang gagastusin dun. You can file a petition for correction of entry or change of name. Oo. Pwede Tapos yun yan. yung ibigay mong rason. Pwede mo lang Pwede mo i-drop. ibigay na rason. But as a rule, if you are an illegitimate child, you should use the surname of your mother. But you have the option to use the surname of your father. Option lang. Option yan, pero kailangan yung father mo, kinikilala ka as anak. Paano ka kinikilala? Kailangan yung father nakapirma sa May birth acknowledgement. certificate or an affidavit of acknowledgement. Eh kung wala yun. Kung wala yun, hindi pa pwede. Hindi mo pwedeng gamitin ang apelido Pwede ng bang iyong i-demanda? tatay. Pwedeng mag-demand yung nanay na pirmahan mo to? Hindi. Choice ng tatay yan. Maski napatunayan na anak niya talaga yun, attorney. Assuming na nakapirma ang tatay. Oo. Ang tatay, during his lifetime, pwede niya i-question na anak ba talaga na yun. During his lifetime. Lifetime ng isang tatay.
Very technical. Ba, yung tatay, yan pagkatapos magpaka... For Hindi example, tatanggapin, hindi actually, i-acknowledge. may decision ang Supreme Court. Assuming na ang nanay at saka tatay, they are in good terms pa. So, pumayag si nanay na ang apelyido ng anak sa tatay. Tapos, they are not in good terms na in the near future. Gusto nang baguhin ni nanay ang apelyido. Correct. Ayaw na yung Ay, apelyido ni tatay. Gusto na apelyido ng nanay. Hindi pa pwede yan. Hintayin mo muna ang bata maging 18 to decide. So this time, yung anak So, na yung pag yung anak ang mag-decide. nag-decide, hindi na kailangan yung desisyon ng tatay? Hindi na, pang 18. Pero, Basta 18. may responsibilidad ba sila na ipaalam sa tatay na mag-change Ng surname? surname. ng bata? Right yan ng anak if you're 18. But of course, may mga requirements sa batas. How to prove, ang tawag doon, you have to file a petition for change of name. Kailangan i-prove mo sa court. It's not anymore a right, it's a privilege. It means you have to prove that you have a legal basis to change your name. Kung wala kang legal basis, it will be denied by the court. Hindi mo karapatan yan. So, you may file, but it's still subject to the discretion ng court based on the mga requirements ng batas. Kahit na gusto nung lalaki na dalhin niya yung pangalan niya nung baby, pag ayaw nung babae, wala siyang magagawa. Wala magagawa. Kasi ang sabi ng batas, he may use. It means, bata yun eh. So, ang choice nasa nanay. Nasa nanay yung Kasi desisyon. ang batas kasi nakalagay, the child shall use the surname of the mother. Shall. Shall. It means mandatory. Pero second paragraph, the child may use the surname of the father, provided that the father acknowledges him as a child. Yun ang ibig sabihin ng batas. Oh. So, very technical talaga ito. So, we have to know anong klase kang anak if you're legitimate or illegitimate. With respect to legitimated child, iba naman yan. Kasi pag say legitimated child, ang bata conceived and born outside of wedlock. Pero nung pinanganak ang bata, yung tatay at nanay ay single. It means wala silang legal impediment to marry. Oh, yan yung tanong ko kanina. Oh, yan. Yeah. Then subsequently, nagpakasal sila. Pagpakasal nila, automatic maging legitimate ang bata. Okay? Not on the day of marriage, but on the day he was born. He was born. He was born. Okay. Nag-retroact siya on the day of he was born. Provided, hindi siya automatic na pagkasal, okay na. Hindi. May affidavit of legitimation, i-attach yung marriage contract, i-file pa yan sa local civil registrar kung saan pinanganak ang bata. Hindi siya automatic lang. Kailangan ipa-registered pa rin yun. Ang tawag doon, legitimated child. Pag legitimated child ka na, you have the same right of that of the legitimate. So it means, pag legitimated child ka, surname, hindi na kinanay, kay tatay na, support, may legitimate right ka. Pero itatanong ko lang, attorney, paano kung, di ba yung kinasal sila, naipanganak na yung bata, tapos kinasal sila after, sabi mo kanina na kailangan i-file nila yung legitimacy ng bata sa kung saan siya pinanganak. Yes. Paano kung sa ibang bansa nag-migrate, sabi natin nag-migrate yung family, Oh, yes. dun sila nagpakasal. Oh, yes. Kailangan pa nilang bumalik dito just to do it? Pwede nila ipa-registered yun sa embassy. Walang problema yan. Embassy lang, walang problema. Oh, I see. Basta kailangan, during the birth ng bata, during the conception and birth ng bata, ang parents single. It means, pag yung tatay married sa ibang babae, nung pinanganak, hindi pwede maging legitimated. Okay. Kasi ang bata is a bigamous child or as a result of a bigamous marriage or adulterous child ang tawag doon. So, ang gagawin nila, adoption. Adoption na yun sinasabi ko. Adoption I-adopt na siya. Kasi, nung pinanganak ang bata, may impediment ang parents to marry. Kasi yung tatay is may asawa. pa. So, hindi pwede maging legitimated. Kahit na magpakasal in the near future. Kasi during the birth ng bata, ang asawa, may legal impediment to marry. May hadlang sa pagpapakasal. Okay. Ito naman, attorney, tanong ko naman, for example, mag-asawa kayong ganyan, tapos sinabi nung nanay doon sa anak niya, anak, hindi ka talaga namin tunay na anak. Okay? Hindi ka namin tunay na anak. Anak kita sa pagkadalaga. Pero ngayon, inadapt ka namin, ayos na yung papel mo, kaya yung apelyido nung second, yung kinakasama ko, yung pinakasal ako ngayon, yun ang dinadala Apelyido mong mo. apelyido. Oh, yes. Sabi nung bata, which is legal age na,
sa tinagal-tagal ng panahon, hindi mo sinabi sa akin na hindi ko tatayan. Ngayon, desisyon ko, tapos nakilala ko yung tatay ko, yun na ngayon na gusto kong dalhin na apelido. Oo, magkakaroon ba siya ng problema, attorney? Pero bago mo sagutin yan, Up muna. pero bago mo sagutin yan, attorney, magbabalik po ang Kumpletos Regados. Yan lang kayo.